ang finish, humana og limpyo. Mo na finish. Gisabunan, gilimpyuhan, gitrapuhan. Ang tawag ana, finish. Pero kung gamitan ni mong muriatic, imo pag yung nudnuran, kiskisan, imo pag yung humulan, og zonrox, ang tawag ana, finish well. Okay? So lahi, there's a big difference between finish and finish well. Unang church nga kung gipayoniran, practice na namo dito ang word finish ug ang finish well. Pagikan og krusada, no, ngutana ko, nanaog na ba ang mga sound system sa sakyanan? Yes, pastor, pero finish pa lang. Kaya ang meaning sa finish well, wala lang ginaog, gibalik kung asa gikuha. Mo na gitawag finish well. Okay? So, there are times, no, nga kinahanglan as a disciple, dili lang finish. Finish well. Kasabot na taon say finish well. Sugo ni mong anak, dili lang finish, dapat finish well. Now, sa commitment, naay kalahian pod sa committed ug total commitment. So, dako na siya difference, no? Para tong gingon ni Paul nga fight the good fight. Di na pareha sa fight, regular fight. Ang regular fight ug ang fight the good fight perting layo ag diferensya. Kay kung ang boxing ang goal is up to round 5, sa round 2 pa lang nagkadugo na ka, klaro na kang di mo daog. Di naging ka mo daog sa points pa lang. Pero kay gusto nimo humanon ang 5 rounds, bisag kabalo kang di ka mo daog. Muna gitawag fight the good fight. To fight and fight the good fight, dako kayog difference. So, kanang mudagan ka sa lumba, sa marathon, unya, nanay naguna, nanay hing daog, adi na ko mutiwas kay nanay may daog, ngano mudagan pa man ko. So, na-finish nimo ang game, pero dili finish well. Bisag di ka daog, dapat maabot jud ka sa finish line. Bisag klaro nang wa ka kadaog. Mo na gitawag finish well. So in comparison sa commitment, ang upgrade sa commitment is dungagan lag total commitment. Ang atong practice diri sa fellowship is that we're not playing games. There is a church, we're not playing games. To the point, ang uban, biyaan na nila ilang taas nga posisyon. Ang uban, ila nang i-deny ang riches nga gi-offer sila. It's because ang total commitment na agyoy gitawag na tog self-denial. Total surrender. Ug mao na ang akong na-learn diri. Thank you, Lord. At first, na ako sa commitment, but later sa ako ang pagka-disciple, na-realize na ko, it needs total commitment. To the point nga, nag-ship kong kurso. Nag-ship kong kurso. Pag-ship na kong kurso, it's because I want a total commitment. So, atong hisgutan ni ron kaning word, total commitment. John chapter 15, verse 18. Sa total commitment, grabe gyud. Manay gingon nga against the world. Ingon dito sa verse 18 sa NIV, if the world hates you, ingon si Jesus Christ, keep in mind, ibutang sa imong mind that it hated me first. It hated me first. Kumbaga, remember that. Okay? Ibutang sa imong mind nga kung ang kalibutan wa makauyon sa imo, buot pasabot, ikaw si Jesus unang wa nila uyuni. Okay? Kay sa total commitment, ang reality is ang kalibutan di gyud mahigugman nimo. Kay kung ang kalibutan muuyo nimo, isa lang ang meaning, kauban mo. Okay?
So sa total commitment, nag-ingon si Jesus Christ, the world will really hate you because of me. Muna, naingon siya, they hated me first. Kanilang pagdawat na to sa Ginoo diri sa altar. Yes. Kaning pagdawat na to sa Ginoo diri sa altar, gitawag tanig genuine salvation experience. Naay word nga genuine, napoy dili genuine. Kay kung naay genuine salvation experience, ang result is the world will really hate us. Usually sa discipleship raman na mahitabo. Sa atong gisgutan last meeting, pwede kang mabilong sa crowd, pwede kang mabilong sa congregation, pero you are with the world. Pero when it comes to discipleship, the world will really hate you. No? So, ang evidence nga naa kay genuine repentance, naa kay genuine surrender sa Ginoo diri sa altar, is you will live totally opposite to this world. Opposite na gyud ang imong stroke. Dili na gyud ka pareha sa imuhang karaang kinabuhi. Mobito nag-ingon 2 Corinthians 5:17. No? Na ay old things and na ay new things. The old things has gone away, no? Has passed away. So sa atong old life, di na ta mag-live dito. Naa na ta sa to ang new life. Ug tungod sa atong new life nga gibuhat, katong old life daghan tag kauban adto. Sa atong old life kauban nato ang kalibutan adto. Mo na gitawag old life, a life without God. Sa atong old life daghan tag kakampi adto. Pero pag-abot nato sa new life, ang Ginoo nalay kakampi nato. Okay? So number 1, commitment is an act, not a word. Kaning commitment, dili ni siya istorya lang, kundi ang commitment is an action. Usa ni siya kalakang nga gina-perform o ginabuhat. Now, John 15:18, i-remind ni Christ, ingon siya, if the world hates you, kung ang kalibutan, wa gyud ganahin mo. Kaya ang tinuod nga Kristohanon, di mo gyud malipay ang kalibutan. Ang tinuod nga Kristohanon, if you are truly a genuine Christian, ang imong mga barkada, ang imong mga parinti, ang imong mga closest friend, they will really hate you. Wa gid sila malipay sa imo. Muna ingon si Christ, keep in mind, I want you to know, muna ingon si Christ, I want you to know, they hated me first. Subot pasabot. Kung naghimo kag lakang gikan sa kalibutan padulong sa Ginoo, then you are on God's side. Naa ka sa side sa Ginoo. And one reason nganong gi-hate ta niining kalibutan na as a Christian, okay? If you belong to the world, it would love you as its own. Iyon sa verse 19. But because you do not belong to the world, pagka-save nimo, pag-surrender nimo sa imong kinabuhi diha sa Ginoo, automatically di nakatagadinhi. Ang tawag ana alien. No? Not of this world. Ingon dayon ang Ginoo, because I have chosen you. Gipili ta ka. Sa kadaghang tao diri sa Davao City, ikaw ang gipili sa Ginoo. Amen. Sa kadaghang tao diri. Anyway, biblically speaking, gamay ramang gyud ang muduol sa Ginoo. No? 'Di ba? Matthew 7:13-14. Lapad nga dalan ug gamay nga dalan. Ingon sa Biblia, sa lapad nga dalan daghan ang musubay. Sa gamay nga dalan, daan ang nag-ingon si Kristo, gamay ra gyud ang mupili. Sa Luke chapter 8, naghiputsgot siya upat ka sa parabol sa liso.
di ba? Kabatuan, kabantok nga yuta, kasagbutan, ug maayong yuta, di ba? Upat ka binhi, nagrepresent upat ka kasing-kasing. Pero, sa upat ka kasing-kasing, 3 out of 4, wala ka survive. Ang tulo, tanang offer sa Word of God, gihatag na. Isa ray ni survive. Di ba? Nay kasing-kasing bantok, nay kasing-kasing nay kahilayan, nay kasing-kasing kabatuan. Pero ingon si Jesus, sa upat, isa ray mi surrender. Isa lang ang naay good ground. So, in other words, no, daan na nag-ingon si Christ nga kung naay total surrender, kung naay total commitment, automatically, the world will really hate you. So the reason, ingon siya, you do not belong to the world. So, katong old life na to, dili na tataga dito. Kung daan kang sikigsulod sa beer house, automatically, di na to nimo lugar. Okay, you do not belong to the world. Okay? 1 John 2:15, ang kalibutan puno sa kaulag, ang kalibutan puno sa kahilayan, kaulag sa mata, kaulag sa unod, natanan, manaingon ang Biblia, ayaw higugma ang kalibutan. So in other words, the world will really hate you. Manaingon diha no sa verse 19, that is why. Si Christ mismo nag-ingon. That is why the world hates you. So sa total discipleship, kung gusto ta mahimong tinuod nga disciple ni Jesus Christ, we live opposite. It's because you do not belong to the world. Di natataga kalibutan. Di na tumabasa ang sigarilyo sa Biblia. Di na tumabasa ang luto sa Biblia. Di na tumabasa ang sinihan sa Biblia. Di na na mabasa tanan. But it belongs to the world. Dili na sa Ginoo. Sa kalibutan na tanan. Muna pagdawat na to sa Ginoo, tungod sa total surrender, ingon si Jesus. Si Jesus mismo nag-ingon, you do not belong to the world. I have chosen you. Gipili ta sa Ginoo. Gipanguha ta sa Ginoo. Gikan ris ka ngit-ngit. Muna na ang word ni gawas, the will of God has an address. Nanay address ang Ginoo sa imo. Diri nakagibutang sa Ginoo. Kay klaro madiha ingon siya, I have chosen you out of the world. Oh, diri man ka gidala sa Ginoo, so gibutang ka diri sa Ginoo. Muna ingon din siya, that is why the world hates you. So, klaro na no? Commitment is an act, not a word. So, sa total commitment, kung naay total commitment, it accepts no excuses. Di na mo dawat excuse. Muna gitawag total commitment. Wala na reason. Kay from word total, kanang pour out na, gihatag na, gitaya na, gigive up na nimo. Okay? So sa total committed Christian, they must give up his life to this world. Mo give up na ta. Human na ta. Kung tunulan patag isa ka basong beer, human ako. May surrender na ko sa Ginoo. Ako nang gi-give up ang ako ang life. Dili na ako'y tag-iya sa akong kaugalingon. Okay? Muna gingon sa Galatians chapter 2 verse 20, no? Dili na ako'y tag-iya sa akong kaugalingon. Ang Ginoo na. Muna na nga word nga, nanaog na ka sa driver's seat. Kaysa unang panahon, kita may drivers kinabuhi. Ang Ginoo, pasahero lang, gasakay-sakay lang nato. Unya, kita'y magbuot asa tapadulong. Pero sa total surrender, nanaog na ta sa driver's seat. Ang Ginoo na'y nilingkod sa manubila and kita na ang pasahero. Okay? So sa Matthew chapter 16, verse 24, ingon si Christ, then Jesus said to his disciple, if any man will come after me. So challenge. Kung gusto gyud ta mosunod sa Ginoo, kung tinud-anay ta nga mosunod sa Ginoo, ingon ang Ginoo, let him deny himself. Mo-deny ta. Dapat mag-learn ta mag-deny sa atong kaugalingon kung kinsa ta.
Kung boss ka, kung manager ka, kung dato ka, kung kuyaw ka, sikat ka, artista ka, kanang milyonaryo ka, presidente ba ka, sa kapunungan, no? Kinahanglan makakaton ka, mulimod, kinsa ka. Di ka maulaw. No? Saon nga, makakaon lang tagkarinderya, moampo pa lang, maulaw na. Kaon pa lang nagkarinderya. No, Lord, tabon-tabunan ang mata ba? Lord, ayaw ka ulaw. Lord, salamat sa pagkaon, panalangin, maglingi ang mga, ingon sila, ay Kristohano ni. Ang basa Lord, sagay kog bus pa Cagayan, pag stop over dito sa Bukidnon, tapad ko dito, nang-anak ko dito. Sus, akong katapad, bless kay ko. Murag na-rebuke. No? Nasya sa unahan. Father God, I thank you, Lord, for this food. I bless, thank you for the safety. Siya ra isa. Lusog kayong tingog. Wa siya kay balo nga na-bless ko sa iya. Udangan na nato ng Lord. No? Deny yourself. Patinay ta. Kaya ang discipleship is a total commitment. So manaingon siya, if any man will come after me. So, always, gigamit gyapon sa Ginoo ang word if. No? I og if. It's a free will. Pwede kang mo deny, pwede po kang dili mo deny. But ang challenge ni Christ, if you want to come follow me, deny yourself, take up your cross, and follow me. Okay? So, sa discipleship, kinahanglan, makalearn tag total commitment. I-deny na to kinsa ta, kung unsa ta. In other words, dapat si Christ must be glorified. So the moment nga naghimo tag total commitment sa Ginoo, kinaaman tay genuine salvation experience. Pag dili genuine, then walay total commitment. Sa tong total commitment diha sa Ginoo, automatically na ay gitawag na to direct conflict with Satan. Direct conflict. The world under satanic control will really hate you. Okay? It will hate you to the exact the same manner they hated Jesus Christ. Kung unsa nila gi-hate si Jesus Christ, ing nana pug ka ma-hate. So muna ang Ginoo naga-challenge sa John chapter 6, 5,000 takang kayog mga gusto mo sunod sa Ginoo. Basa ang story sa John chapter 6, gikan sa verse 50 hangtod sa 66. Ang mga disciples, milagro ang Ginoo, pagkaon, grabe, isda, 5 ka tinapay, 2 ka isda, gimilagro sa Ginoo, perting grabe, enjoy kayong mga disciple. Pero pagbuhat nagbagli sa Ginoo, ingon siya, if anyone will come after me, dapat makakatuntang mulakang. Ang buot mo sunod ka nako, andam mamatay. Diha na manghigala, nagsugod nagpamiya ang uban. Apil ang mga disciple, wala pugni sa Ginoo. Kamo, muuban mo? Ingon dito sa verse 66, kung mubiya mi, asa pa man mi, magpabilin mi. So muna nga, the same manner, unsa ang mga taong misupak kay Jesus, wala miuyon kay Jesus, maupod na sa tuwa. So, automatically, nag-declare na tag-war against Satan. Sa total commitment, naanay conflict, naanay pakig-away. Naanay ka na ang gitawag na to bugno. Nagsugod na og bugno. Darkness and light, magsugod na silang away. You declare war because your promise turns into a reality. Katong imong gihatag diri sa Ginoo, Lord, akong ihatag akong kinabuhi. Akong isaad kanimo, mga lagad ko kanimo. Kay naghimo man kag commitment, not just in word, you put into reality. So sa discipleship,
na ay kinahanglan total commitment. Okay? So, sa Luke 14:26, ingon si Christ, if any man will come to me, challenge na pod ang Ginoo, if na pod. No? Kanunay gid ang Ginoo word if. God and the devil naga-work sa tuang life with rules. Ang Ginoo di gid makalihok sa tong life nga walay accompanied sa imong choice. He hate not his father. Dapat daw i-hate na to atong papa, atong mama, atong asawa, atong anak, even his own life. Dili ni siya worldly hate. Ha? Ang worldly hate deadly na. This is a comparison hate. Nga gi-compare lang ni Christ between siya o ang imong special sa imong heart. Mo gitawag comparison hate. Ingon siya, kung dili nimo i-hate ang imong father as comparison to me, ingon siya, bisan ang imong life, dili nimo i-hate. Ang word ni Jesus Christ, you cannot be my disciple. So, mga lagad ka sa Ginoo, pugnan ka. Remember, pugnan ka nga di ka mga lagad sa mga taong special sa imo. Imong ginikanan. Ako sultian ta mo, gipugnan ko sa akong ginikanan. But because of total commitment, nagbuhat ko underground. Ilalom sa kong katri, buhatan ako dito, double door nga purtahan. Unya, nagkalot ko giyuta dito. Gikan sa wall, katri na ko ni, namang ko'y kwarto ako. Gikan sa wall, katri na ko ni. Nagkalot ko diri sa ilalom niya, lusot rapod sa pikas wall. Gumubo ra kay ko gikalutan. No? So, katong on fire kay ko diri sa una. Paggabi na, mga tulog na, sa iyo man may mga tulog. Abi nila, nga tulog na, pero wala ko na ako diri. It's because, gi-offeran ako, kung mapadayon ka di ka na namo pa eskwelahon. So, muna gitawag na to, I want to be a disciple. No? Sa comparison hate, nag-decide ko, di ko muundang. Sige kog agi dito sa akong underground, nya na ako diri. Nasakpan na rato na dugay. Kay sige tuktok akong mama, nga way tao, o nya giguba ang purtahan, wa gyud ay tao. Pagkabuntag, nanay tao. Nakasabot akong ginikanan, nga di na gyud ko mag-give up. So, let go na lang gyud ko. So muna ingon nga, naay choice, naay decision. It's because, ingon si Christ, He cannot be my disciple. Di jud ka mahimong disciple kung dili nimo i-hate, comparison hate, ang mga taong special sa imuha. So, mismo si Christ, total commitment. Ang Ginoo, is a pro-family. Muna gipicture gani ang church as a bride. Kay pro-family ang Ginoo. But this time, naingon siya, you have to hate. Kani nga word nga hate, anything nga mo against sa imong gibuhat para sa iya. Muna ingon siya, you cannot be my disciple. So, ang mahimong disciple, lisod. Sultian ta mo, lisod mahimong disciple. No? Kinahanglan ni siya o gitawag process of maturity. Kaya ang pag-give up sa mga taong special sa imuha, naagi mga gitawag na itong major adjustment. You cannot say, I will follow you, Lord, and stay where you are. Naadyo kay lakang buhaton paduol sa Ginoo. Okay? So, it's because, una, no, ingon sa pulong sa Ginoo, you were bought at a price. Gipalit ka. Okay? Dili na ikaw tag-iya sa imong kaugalingon. You are not on your own. Dili na ikaw tag-iya. Gipanag-iyahan na ka sa Ginoo. So kita, dili na kita tag-iya sa itong kaugalingon. Ang Ginoo na tag-iya sa tua. Now, how come nga ang kalibutan connected pa sa tua? Matod pa, kung ang kalibutan wala na nasuko nimo, basin kauban na mo. No? So, once you are purchased, dili na talaga diri. No? Nahimo na tang strangers diri sa kalibutan. So makita nato no nga ni dako kayong babag, nay dako kayong barrier
between sa tua ug sa kalibutan. Kung tinuod ta nga committed nga Christian, na nagigitawag barrier. Sa total commitment, mauna ang demand ni Christ sa Word of God. Okay? So daghang mga lugar nga atong ginaadtuan sa una, nga dili na nato maadtuan. Ang bar, kay di naman ta taga kalibutan, gikan man tas bidyukihan, gikan tas karaokehan, gikan ta sa lutuhan, gikan ta sa diskuhan, gikan ta sa sinihan, gikan ta sa imnanan, hala asa matang gikan dito sa mga plursyo, sa pang mga lugar diha. No? Dili na nato maadtuan kay gikan na ta diha. Amen? So, muna nga nagkinahanglan yung total commitment. Ang pangutana ron, kumusta ang atong total commitment? Kumusta atong commitment sa Ginoo? Naa ba tay commitment sa Ginoo? Kapag ba mo, everyday we are committed to something else? Pag di ka committed sa Ginoo, automatically na kay laing gikumitan. Committed. Sa trabaho pa lang daan, committed na ta. Maningkamot ta nga di malate. Okay? Sa atong mga uyab daan, committed na ganita. No? Bisag na ata diri sila atong giunahuna. Oh? Grabe, committed na ta. Grabe ang atong commitment. Ang uban, grabe commitment silang iro. Kaya every morning, ilang isuroy, ilang ilaag. Oh? Grabe, ang grabe, we are committed to something else. Mauna nga, kung kaya na to mo commit adto, kaya din na to mo commit anak nila, ibig sabihin, kaya po natong mukumit sa Ginoo. So kung di na to kayang mukumit sa Ginoo niya, kaya na to mukumit sa ato ang iro, ay problema. Okay? So pwede dili gid pwede nga dili. So ang disciple ni Christ, no, muna nga diri gina-practice nato nga naatay commitment diri sa church. Muna nga there are times atong mga musician, no, gusto na ko ipaibalo sa matag usa nga ang atong mga musikero diri wa ni bayad. Sa mga wala na kahibalo. Kay naanda na to sa uban nga ang mga musikero na ay allowance. Diri sa tuwa, tanan natong musikero diri walay bayad. Bisag 5 centavos way bayad. Sila pay mo palit silang uniform, sila pay mo palit sa ilahang mga gitawag nato anything nga ilang ginahimo diha. Unya, pag dili sigig faithful sa practices, tanggalon. Imagino nimo na. Pag dili sigig ka late, paundangon. For what reason? Because of total commitment. Atong mga backup singer, wa po na mga bayad. Sila pa hinuoy na gastos. So, muna gitawag na itong commitment. Kani atong mga outreach, no? Everyday natay outreach, gawalis kalsada, wala pud nay bayad. Kaya nakadungog ko nga hinatagan, laing church ang nag-ingon. Nakadungog ko nga ang atong mga outreach mo na walay undang kay bayaran, wala na sila'y bayad. No? They volunteer themselves to preach the gospel. Wala na yung mga bayad. Anything diri sa church nga ginabuhat para sa Ginoo, walay mga bayad. Ako pod nga nagtudlo diri sa inyong atubangan, wa po ko'y bayad. Pag dili ko faithful sa ako ang ministry, pwede ko ilisan anytime. Imagine, naningkamot ang tanan magsayo, naningkamot magampo, tanan. Kaya nga naman, ilang gilab ang ilang ministry. Matingala ka, unsa may nakaon aning mga tawhanan eh. No? Kinahanglan na sa prayer, kinahanglan na sa mga services, because of total commitment. Okay? So, padayon ta, aron matapos ta. You cannot grow in faith without total commitment. This is the challenge. Mao nang ang uban, wa nagtubo, nagpabiling bonsai. Kabalo man ang bonsai, mahal kayo na. Mao na ang bonsai, mura sag miniature ba? Kanang ganing dako nga building niya, ibuhatong gamay, ang tawag na miniature. Kanang mga dagkong kahoy, mga nara niya. Ang bonsai, mura na siya gamay kayong nara. Pero tinang mahala, pila na ka years. Ang uban 15 years, gamay gihapon kayo. No?
Pasabot ba? 15 years na ka sa church, wa jud ka katubo. Wala ka nag-grow. So, ang atong commitment, since tulay na to ni diha sa Ginoo, no? Testingan ta, og diha sa testing, diha ta mo grow. Di ba? Mo grow man ta sa testing. Okay? So, when you stand on your commitment through testing, God will give you more faith as you go along. So, muna manghigala nga, ang atong pagtubo sa Ginoo, naagyod kanunay sa commitment. So kaning mga nagatubo sa Ginoo, muning mga committed. Tung Friday pastors meeting, naadri mga pastor daghang kayo nag-meeting kung naa mo. Naay mga tao nga naadri nanganhilang. Naay mga trabaho nanganhilang kay motabang og serve. Na imagine mo? Diha ta mo grow. Diha ta mo tubo sa Ginoo, no? So gwapo kayo pag naay-commitment diha sa Ginoo. Amen? Jesus will give you more faith samtang nagapadayon ta sa atuang commitment. Muna, balik ko nako, kung wala tay commitment, wala tay spiritual growth. No, maghatag sag faith because sa imong commitment, giput nimo into action, not just in word. Ikaduha, kay kung walay commitment, nothing will happen. No? Kana magsige lang tag pungko pamati pauli, pungko pamati pauli, kamong tanan diri walay minister diri, puro lang hirir, ang simbahan why mahitabo. No? Kadaghan ako gi-invite sa lain-laing church nga dili na to pareha og vision, no? Pagpaka-preach ko sa ilaha, sultian ta mo na gitawag lawang kwartaray paaway. Pero ang mga attender why commitment. Ang janitor, ang mga musician, ang mga naa sa Bible study, tanan ay allowance. Thank you Lord, kinaa sila na, no? Wala po ta nag-ano, kaya lang ang commitment na wala. Kitang tanan diri walay mga bayad, no? Balik ko nako, tanang nag-ministry diri walay mga bayad. Kay di na kita'y tagiya sa tong kaugalingon. No? So, ikatulo, commitment is what transform a promise into a reality. Tungod sa commitment, na-transform ang atuang mga prayer, pag-ampo, pangandoy, tinguha, tanan, gikubutang na to sa reality. When you are committed to something, you accept no excuses. Kaya kung naay commitment, dili na. At ligo tagdagat karong Domingo. Tungod kay na kay commitment, you can say no. Pero kung wa kay commitment, sige, muhabol lang ko sa simbahan. Wa may commitment. Paabot simbahan, matulog. Gikan magdagat. No? Walay commitment. Pangit kayong kinabuhi nga way commitment, oy. Sulay pagod mo minyo nga way kasal-kasal, pangit kayo. Gamayng bikil, dalir kayo mo biya. No? Sulay panrabaho nga dili ka regular. Di kay kaganahan. Wa man kay benepisyo. Walay commitment eh. Di ba? Sa bisag area, bisag asang area. If you are committed, ikalima, there is always a way. Na ay paagi gyud. Sa gikaingon ko na, nagbuhat kog underground ilawom sa akong kwarto. No? Pasalamat dili siminto among walay. May nalang yuta among balay. No? Naghimo kog underground pagawas kay kung naay commitment, there is a way. Amen. Mangita gyud paagi. Ang uban nagpalit na lagbike. Kay para lang mo ani sa church maka-pray. Ang uban nangutang og motor para lang ma-involve. Ang uban manghits na lang og sakyanan. No? Grabe, daghang pamaagi kung naay commitment. Kani bitong natay commitment sa uyab. Bisan kog COVID. Mamisita gyud. Kay once, grabe, no? Mangita gyud paagi. Commitment is pushing yourself when no one is around. Ay, na kay goal pa nga. Bisag way magtanaw, buhaton ko ni. Kapito, discipleship is a commitment, not a program. So, kung disciple ta, naagi tay commitment. Now,
karon mangigala sa atong pagtapos kay mao naman yung challenge ni Christ sa tua, no? Daghan ang na-fail, it's because they lack of commitment. Gidala ta sa Ginoo diri sa church kay diri ta dapat mo commit. Munang naatay gitawag covenant every January. That is a commitment. Challenge na. Gitawag na siya murag kontrata pero di ka ipapriso ana. Kana siya ginatuklod ka nga maghimo kag lakang sa pag-commit. So kung gibutang ka sa Ginoo diri, wa nagpasabot nga karong Domingo dito na po kumusimba. Karong sunod Domingo diri na po kumusimba. Nya og kasab-an ka diri nya idisiplina ka diri, dito na po. That is walay commitment mo nang di ka motubo. Nagatubo ta pinaagi sa mga panghitabo sa atong life. Ang Ginoo expert mo transform sa tao sa every circumstances in life. Dako na siya nga tool sa Ginoo. Ginagamit sa Ginoo ang mga trials, ang mga pain, ang mga suffering. Abili mo, wala lang na. Pero ang pain is the greatest motivator in life. Mauna yung nag-motivate sa tuwa. Kung ma-hurt ka diri, it does not mean nga mubalin ka spikas. Mao ginang naay commitment kay bisan mo ma-hurt ka, magpabilin ka. No? Dili pwede nga paling-paling ta, no? Simba ta diri. Ya, makig-uban pa ta sa atong mga barkadang mga unbeliever, makig-uban ta sa mga taong supak nato. Sa gikaingon ko na, ang kalibutan supak nato. Usay di lang kalibutan, daghan pong mga Christian. Daghang mga Christian nga di muuyo nato. Daghang Christian nga dili gustog outreach. Sultian ta mo. Kay para sila sa unang panahon ra na kay wa pay speaker, wa pay TV, wa pay radyo. Karon kay na may radyo, na may internet, so di na kinahanglan mag-outreach. Ang tinuod talawan. No? So, usahe mangigala makiuyon ta sa mga tao nga dili ganahan sa atong gibuhat. Sultian ta mo, ang tinuod nga commitment mangigala, gibutang ka sa Ginoo sa usa ka place nga asa ka dapit dapat motubo. Diri ta dapat motubo. Sulay nang tanom ibalin-balin pikas ug kaang, di ba di na motubo? Di na kabulak. Sulay ng prutas nga iibto nimo balin mo pikas, tanang prutas, tanang kahoy nga imong ibalin-balin og butang, di gina kabunga. Kung kita Kristohanon magbalin-balhin ta ambak diri isa ka tiil sa pikas, isa ka tiil sa pikas na madugay may makasplit ka, no? Ang imong kinabuhi pag walay commitment, di gyud ka mo grow. Gusto mo ta mo grow sa Ginoo? Pabilin asa ka. Magkuha kag commitment, mangita kag ministry, asa ka pwedeng gamiton sa Ginoo. So kung naa kay ministry diri, di pwede nga mangita kag laing ministry. Di pwede nga mag-ministry ka sa appeal ka sa Lions Club, grabe commitment. No? Grabe commitment, committed ka ita sa fraternity sa una. Andam ko ta magpabunal sa tong lubot. No? Ang mga NPA, grabe commitment ang mga NPA. No? Istoryahan sila, biyaan nilang pamilya, adto sa bukid na punog lamok, kao gulay, tanan. Tungod silang commitment, kaya nila biyaan nilang pamilya. Unsa na lang ta? Ang atong commitment na sa Ginoo. Palakpakan na to. Tumbuhi nga Dios. Hallelujah.